Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post, ang balita ngayon. Title, Pro Marcos ka na ba? Ito ang diretsahang tanong ni Karen Davila kay dating Senador Antonio Trillanes sa isang panayam na muling umani ng atensyon sa social media. Kasunod ng obserbasyon ng ilan na tila hindi niya kinukundina ang umano'y garapalang korupsyon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Davila, ito yung birada. Senator Antonio Trillanes, now, are you pro-Marcos? That you are turning a blind eye to the corruption in this government? That you are not criticizing them? Pro-Marcos ka na ba? Tumugon si Trillanes na nanatili ang kanyang paninindigan, ngunit nakatuon ang kanyang advokasya sa 2028 election. Ito ang sagot ni Trillanes. Palusot ba? Let's just say that I am single-minded in my focus dito sa aking advocacy. I know the dangers sa 2028. Pag nakabalik yang mga Duterte, gigibain nila yung demokrasya. Ginawa pang palusot ang demokrasya. Muling naging usap-usapan ang naturang pahayag sa social media kung saan may mga netizens na nagsabing hindi umano nila marinig si Trillanes na pumupuna sa kasalukuyang administrasyon. Yun na ngayon. Nung una, Marcos, ano ba yung kwan? Never again. Excuse me ha. Marcos, never again. Ganon sila nung una. Ngayon, Marcos, pwede na rin. Kakampi na eh. Tignan nyo. Ang mga dilawan na nagsasalita na lang ngayon laban kay Pangulong Marcos Jr., si Congressman Edgar Erese na lang. Meron pa ba? Wala na akong malala eh. All others. Yan, Trillanes, Leni Robredo, Risa Ontiveros, Laila de Lima, Bam Aquino, Mar Rojas. Wala na, lahat sila magkakakampi na yan. Yung si Kiko Aquino D, yung apo ni President Cory. Pinagsabihan siya ni Senator Alan Peter Cayetano, hoy, Kiko, Aquino ka, hindi ka Marcos. Yung dating mortal na magkaaway noon, napatalsik ang mga Marcos dahil sa mga Aquino. That's history. Ngayon, wala na. Sila na magkakampi. Kasi nagkaroon sila ng common enemy. Although yung pagtutulungan ngayon ng Dilawan, Kakamping at Marcos, temporary lang yan. Kasi silang dalawa, Marcos and Dilawan, takot na takot sila na maging presidente si BP Sara sa 2028. Kaya ito yung unholy alliance nila. Magtutulungan sila para lang hindi magiging presidente si BP Sara sa 2028. Kaya ang mangyari niya ngayon, susubukan nila na magkaroon sila ng united candidate, unity. Yan ang isinusulong ngayon ni Trillanes. Dapat iisa lang ang kandidato na ilaban nila kay BP Sara. So, walang nagsasalita laban sa korupsyon maliban
sa grupo ng mga DDS. Itong grupo ni na Senator Marcoleta Cayetano. Itong grupo ng United People's Initiative sa pamumuno ni General Pukis. Then of course, mga vloggers pumupuna sa kapalpakan. Ito nang tinatawag dati na oposisyon, hindi na sila tunay na oposisyon. Sino ba yung political science professor? Si Professor Froilan Calilong. The real opposition now is not Hontiveros, it's not Bam Aquino, it's not Leni Robredo. The real opposition is VP Sara. Bakit daw? Itong sina Trillanes, Hontiveros, Leni, hindi nila kayang i-call out o batikusin si PBBM sa nangyayaring korupsyon. Tahimik sila. It's only VP Sara ang matapang na may boses na nananawagan laban sa talamak na korupsyon. Kahapon, nagkaroon ng White Ribbon March. Bawal daw ang mga DDS mag-attend. Ilan lang nag-attend? Wala pang 5,000 ata. Nilalangaw ang kanilang So, pakitang tao itong laban sa korupsyon. Kasi ang tutok nila ngayon is paano nila mapadapa si VP Sara. Kung hindi man nila makayang tanggalin through impeachment, is ma-destroy nila ang kanyang credibility para mawawala ang political base niya. At they're hoping na bababa ang kanyang survey numbers at hopefully matatalo nila sa presidential election sa 2020. Kailan good luck, Senator Trillanes. Natatakot kayo na magiging presidente ang mga Duterte, VP Sara? Dapat lang. Kaya, ihanda na. Si Trillanes, nagsabi na, hindi daw siya titira dito sa Pilipinas once na matalo si Risa Ontiveros sa 2028. So, good luck. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Roslyn Tumuluan. So, taga Masimag, Purok 3, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So, muna ni siya ang itsura sa iyang atop nga mga buslot na kaayo. So, muna ni siya ang natagaan na mo og gero nga napulo ka buok nga digis. Sumpay lang daw ni ilang atop. So, mag-atop na ni sila karon sa gitabang sa ilaha nga yero. So, muna ni ang yero nga gitabang. Lusang ka kan. Ayo manide garabi asin. O karon naman na gid sa pag-atop ang ginatabang nga yeros makita gid nato nga nakaatop na gid siya. Salamat sa Ginoo nga napulihan ako nga atop. 30 na katuig. Ay no. Oo, 30 na to katuig ante. Oo. So unsa ri ante ang inyong trabaho lang? Musura. Muso kung walay mamusuhan. Kaon
kuan ra tag kamote. Kamote. Na gani nga pagtabang sa amo hinaot unta nga magpadayon ang tabang sa amo. Oo, salamat kayo, ante. Salamat kaayo sa sin. Mm. Kakaayo akong atok. Dili na may maulanan ani. Salamat kaayo.